nandito tayo Lamig na lamig ka? Nandito tayo ngayon sa Budapest. Alata naman, di ba? Nasa Budapest, Tingnan nyo po yung suot niya, guys. Tingnan nyo po yung suot niya, guys. Bili ka. Bili ka. Tingnan nyo po yung suot niya, Mr. Blaze. Malamig pa rin po kahit magsispring na. Pero tignan nyo yung sando lang. Oh. Hiya naman kami sa'yo, kuya. Sana all. So, yun po. This is one of our daily lives dito sa Budapest. Hello kids! Ngayon ay year 2026, buwan ng Marso. Ako si Blaze at kami ni Charina ngayon nagtatrabaho dito sa Hungary at gusto naming ibahagi sa inyo ang aming buhay, adventures at mga magagandang lugar hindi lang dito sa Budapest, kundi sa buong Europe at buong mundo kung loloobin ni Lord. Halina't samahan nyo kami sa aming simpleng walking tour mula sa Fashion Street hanggang sa Széchenyi Bridge. At sabay nating tuklasin ang kagandahan, kasaysayan at kwento ng lungsod na ito. Ayan, makikita nyo, meron tayong nakikitang malaking rabbit. Sponsored ng Lindt. Ito yung isa sa mga motif ngayong season kasi mag-Easter na daw. Ganda, no? Nagsisimula ang lakad natin dito sa Fashion Street, isa sa mga kilalang shopping streets ng Budapest. Makikita ninyo dito ang iba't ibang international brands, cafes at restaurants. Maganda itong lugar para maglakad habang na-enjoy ang modern side ng Budapest. So ayan, makikita ninyo na pa-ikot-ikot lang ako dyan. Ini-enjoy ko lang yung araw. Habang naglalakad tayo papunta sa Danube River, mapapansin ninyo ang mga yellow trams na dumadaan. Isa ito sa mga iconic public transportation dito sa Budapest. Ang tram system dito ay isa sa pinakamatanda sa Europe at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng maraming locals araw-araw. Ito, konting kaalaman lang, mga bata. Alam nyo ba na ang Hungary ay isa sa mga pinakaunang bansa sa mundo na may subway system? Ang Budapest Metro Line 1 ay binuksan noong 1896 at isa ito sa pinakamatandang metro line sa buong Europe. Yun o, nakikita nyo yung bridge na yon. Yun yung pupuntahan natin. Pero ngayon pa lang nakikita nyo na pagod na po ako. Ayoko na po tumayo. Oh, agoy. Ano boy, kaya pa? Tara na, tayo na. Hindi pa. Uwi na. Yan na. Sige, papatayo na. Tatayo na yan. Tatayo. Ayan. Okay. Makikita nyo dito yung transportation system dito sa Hungary. Hindi kayo mahihirapan na mag-travel. Sana ganito rin sa Pilipinas. Napakadaming metro lines na mapapakinabangan ng mga locals. Maraming tram, maraming train, may buses. Sana all, sana tayo rin. Ayan nga, masisilayan nyo na ng bahagya ang Danube River. At ayan ay yung kanilang river cruise. So parang artista, no? River cruise. Pwede ka sumakay dyan for just 5,000 forint. Ayan. Let's talk more about the Danube River maya-maya lang. Kala ko nakatayo na. Nakaupo pa rin pala. So ayan po. Yan yung tram. Napaka-classic ng kanyang design. Mahalin tulad siya sa PNR style ng Pilipinas kasi parehong luma. Parehong classic. At makikita nyo rin ang bronze statue na yan si Joseph Eötvös.
Siya ay Minister of Education ng Hungary, or at least naging Minister of Education ng Hungary. Siya ay writer and politician noong 1800s at nakatayo ang statwa na yan sa Outbush Square kung saan din tayo nakatayo. Yun, no? Kitang-kita yung tram sa background, no? Ayan. Tara, punta na tayo sa Széchenyi Bridge. Tanan! Ayan na yun, no? Széchenyi Bridge. Malayo ang tingin. Ayan, papalapit na tayo sa Széchenyi Bridge. Ayan. Makikita nyo rin dyan, hindi lang kami ang mga tourist. Halos lahat ng mga tao naglalakad dyan ay mga turista. Kasi isa yan sa pinakasikat na landmark sa Budapest. Ayan, no? Napakaganda ng Budapest kapag umaga. Although hindi ko sinasabi na hindi yun maganda sa gabi. Makikita nyo naman yung city lights sa gabi. Pero iba yung ganda niya kapag nasisinagan ng araw. Ayan. Buhay na buhay din ng traffic. Pero hindi congested. Ayan. Galit. Nag-iimo. Habang buhay. Ayan. Ayan, papalapit na pala tayo sa Széchenyi Bridge. Binuksan na itong bridge na ito. Luma na rin pala ito, guys. Binuksan ang bridge na ito noong 1849. At ito ang kauna-unahang permanenteng tulay na nagdudugtong sa dalawang bahagi ng lungsod, ang Buda at ang Pest. So, ayun. Ngayon alam nyo na kung bakit Budapest ang tawag. Kasi dalawang lungsod sila. Ang Buda at ang Pest. Okay? Kung mapapansin ninyo, magkaiba ang karakter ng dalawang sides. Ang Pest side kung saan tayo ngayon ay mas flat at mas modern. Dito makikita ang maraming shops, restaurants, hotel at business districts. Samantalang ang Buda side naman ay mas tahimik at mas historic at makikita rin doon ang mga castles, hills, at mga old architecture tulad ng Buda Castle. Sa entrance ng bridge, mapapansin ninyo ang malalaking lion statues. May sikat na urban legend tungkol dito. Sinasabi ng kwento na nakalimutan daw lagyan ng sculptor ng dila ang mga lion kaya napahiya siya at tumalon sa Danube River. Pero trivia lang hindi yun totoo. Kapag titignan ninyo ng mabuti, may dila naman ang mga lion, mahirap lang makita mula sa ibaba. Yan. Habang naglalakad tayo sa bridge, makikita ninyo ang napakagandang view ng Danube River. Ang Danube ay isa sa pinakamahabang ilog sa buong Europe at dumadaan ito sa maraming bansa tulad ng Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova at Ukraine. Dahil sa river na ito, naging mahalagang sentro ng kalakalan, transportasyon at kultura ang Budapest sa loob ng maraming siklo. At kung magtataka kayo kung bakit Budapest ang pangalan ng city, dati kasi ay dalawang magkaibang lungsod dito tulad nga ng aking nabanggit kanina, ang Buda at ang Pest. Noong 1873, pinagsama ang Buda at Pest at naging isang lungsod na lang na tinatawag ngayong Budapest. Yay! Buda plus Pest equals Budapest. Kaya habang naglalakad tayo dito sa Chain Bridge, para tayo nasa gitna ng dalawang makasaysayang bahagi ng lungsod. Buda plus Pest equals Budapest. Talagang napaka-relaxing maglakad dito habang pinapanood ang Danube River at ang skyline ng Budapest. Ako nga personally parang gusto ko nang tumalon sa river eh. Ayun. Kaso nga lang wala akong dalang swimming trunks kaya wag na lang. So ayun.
And by the way, hindi lang Danube River ang meron sa Hungary. Meron din silang, marami silang thermal baths. Sana makakabisita tayo sa thermal baths. Meron kasi dyan sa... Basta! Joke! Kung merong Széchenyi Bridge, meron din namang Széchenyi Thermal Bath. Kaya, yun din pala ang isang nakahatak ng tourism dito. Maraming tourist ang gustong bumibisita sa thermal bath ng Hungary. At ito ay isang interesting trivia na naman. Hungary is called the land of the thermal waters kasi meron itong more than 1,000 natural hot springs, and about 100 of them or 100 sa mga ito ay nandito sa Budapest. Para ma-imagine ninyo, para itong Ace Water Spa. Pero ayun kasi ay man-made. Ito ng mga sinasabi ko dito ay natural. Walang halong chemical. Kaya kung iisipin ninyo, napakaganda talagang mag-travel dito sa Hungary. Kasi ito yung sinasabi nilang cheapest or one of the cheapest place to travel dito sa Europe. Nasa kalagitnaan na tayo ng bridge. Nakaka-enjoy talagang lakarin ang Széchenyi Bridge. Ito ay may haba na 375 meters. At bakit nga pala Széchenyi ang tawag sa bridge na ito? Marahil natatanong nyo yan. Ay, ako rin. Natatanong ko rin yan. Itong bridge na to ay ipinangalan mula kay István Széchenyi. Isa siyang national hero at politician. Siya ay tinaguri ang greatest Hungarian ng mga Hungarian. Kasi siya ang nagtulak sa modernization ng Hungary. At itong bridge na to ay napaka-iconic niya kasi ito ang sumisimbolo sa modernization ng Hungary. Ayan. And lingid sa kaalaman ninyo, ang pangalang István, which is my English version ng Stephen. Kung merong Stephen sa English, István sa Hungarian. Ayun, pagod na rin po ako. So, hanggang dito na lamang po. Sana ay na-enjoy ninyo ang walking trip mula sa Fashion Street hanggang sa Széchenyi Bridge dito sa Budapest. Ano, nag-enjoy ba kayo? Sama ulit kayo next time ha. Paalam!